mayayaman sa Maynila. Inilantad ng artikulo ang komplikadong relasyon sa pagitan ni Sofia Alonzo at ng magkapatid na sina Enrique, Ricky, Sandoval at Adrian Sandoval. Agad na unawaan ni Isa ang bigat ng sitwasyon. Ang balitang ito ay lumikha ng malinaw na motibo para kay Ricky Sandoval na sadyang patayin si Sofia Alonzo. Nakipagkita si Adrian Sandoval kay Miguel Reyes. Nagpakita siya ng kawalan ng kumpiyansa at ayaw niyang manahin ang malaking yaman ng pamilya. Kasabay nito, nakatanggap si Miguel ng utos mula kay Luis Borromeo. Hinihiling na kausapin niya si Kevin Jong at kumbinsihin itong suportahan si Adrian Sandoval bilang tagapagmana. Sa kasalukuyan, ang Castillo at Partners, ang pamilyang Sandoval, sa ilalim ng kontrol ni Borromeo, at ang mga puwersang politikal sa likod ng pag-amyenda ng inheritance law ay pansamantalang nasa iisang panig. Si Isa, sa pamamagitan ni Angelo, ay nakuha ang detalyadong forensic report. Bagaman hindi gaanong uminom ng alak si Ricky Sandoval noong gabing nangyari ang krimen, may sangkap ng mataas na dosis ng sleeping pills sa kanyang dugo. Naniniwala si Benji Lim na si Ricky ang malinaw na pangunahing sospek. Ngunit ipinaliwanag ni Isa, lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Ricky. Masyadong perpekto, masyadong lohikal. Kaya lalo kung gustong suriin ito ng mabuti. Ito ang huling magagawa ko para kay Sofia. Nakipagkita si Luis Borromeo kay Presiding Justice Carlos Reyes, ama ni Miguel. Diretsahang sinabi ni Borromeo na ang pagkakatalaga kay G. Reyes sa posisyon ng Presiding Justice ay dahil sa suporta niya at ng kanyang mga alyado. Dahil dito, inuutusan ni Borromeo si Presiding Justice Reyes na huwag tutulan ang pag-amyenda ng inheritance law. Gayunpaman, mariing tumanggi si Presiding Justice Reyes na makipagkamay sa mga nasa anino. Dahil dito, nagpasya si Borromeo na kailangan niya itong pabagsakin. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga kalaban sa politika, nagpakalat ng impormasyong makakasira sa reputasyon ni Presiding Justice Reyes at hindi direktang makakaapekto sa presyo ng stocks ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Sandoval Group. Nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Kevin Jong. Nagkita sila sa isang coffee shop. Nagtanong si Kevin tungkol sa progreso ng kaso ni Ricky Sandoval. Nanahimik si Isa. Inilabas ni Kevin ang isang folder ito ang mga impormasyong makakasira kay Presiding Justice Reyes. Hiniling kay Isa na ibigay ito kay Fiscal Ramirez. Tiningnan ni Isa ang mga dokumento, kumunat ang noo sa kadiretsahang tumanggi. Pagkaalis niya, sumenya si Kevin sa kanyang tauhan na dalhin ang folder diretso sa opisina ni Fiscal Ramirez. Bumalik si Isa sa kotse, pinindot ang numero ni Miguel. Ang numero niya ay nasa speed dial number 2 pa rin sa telepono nito. Tila may malaking pagmamalasakit pa rin si Isa sa kanya. Sa mga sandaling iyon, mag-isang umiinom si Miguel sa bar para maglabas ng sama ng loob. Nang makitang pumasok si Isa, tumingala siya, puno ng emosyon ang mga mata. Umamin siya, kahit sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap, hindi nagbabago ang nararamdaman niya para dito. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng bahagyang saya kay Isa. Kung galit ako sa iyo, sinasabi kong galit ako, sagot niya, pero hindi ako galit sa iyo. Ngayon, labis akong nag-aalala para sa iyo, dahil malapit nang masira ang tatay mo. Sinabihan ni Isa si Miguel na magpakatatag, mag-focus sa paglutas ng kaso ng ama niya sa lalong madaling panahon. Hindi magtatagal, mapipilitang mag-resign si Presiding Justice Reyes. Ang mga dating desisyon niya na pabor sa Sandoval Group ay tiyak na bubuklatin muli. Malinaw na may lihim na ugnayan sa pagitan nila. At ang mga dokumentong iyon, malapit nang makarating sa kamay ni Fiscal Ramirez. Agad pinuntahan ni Miguel si Fiscal Ramirez. Nagpakita ng matigas na paninindigan ang taga-Yusig, determinado talagang imbestigahan ang kaso ni Presiding Justice Reyes hanggang sa dulo. Bumalik si Miguel para makipag-usap kay Luis Borromeo. Sinabihan siya nitong mag-focus sa trabaho, ang maliit na bagay na ito ay aayusin niya ng maayos.
Humingi ng tulong si Miguel kay Borromeo na pigilan ang media sa pagbabalita ng malawakan tungkol sa ama niya. Pumayag si Borromeo nang walang kasiguraduhan, ang kawalan ng pakialam sa kilos nito ang nagpamulat kay Miguel sa tunay na pagbabago ng Big Boss. Personal na sinuri ni Miguel ang mga dokumentong may kinalaman sa mga dating desisyon ng ama niya. Dagdag pa ang madalas na pakikipagkita ni Presiding Justice Reyes kay Chairman Sandoval, ama ni Ricky at Hailey, bago ang mga mahahalagang pagdinig, talagang maraming kaina-hinalang punto. Ang tanging swerte ay hayagang tinutulan ni Presiding Justice Reyes ang pag-amyenda ng inheritance law. Ngunit si Miguel, na direktang humahawak sa kaso ng pag-amyenda ng batas na ito, ay hindi man lang sinabihan ni Borromeo tungkol sa mga kontrobersyang iyon. Si Attorney Caloy de Vera, sa kanyang malawak na karanasan sa paghawak ng kasong kriminal, ay nakakita ng hindi pangkaraniwang detalye sa mga litrato ng crime scene ni Sofia Alonzo. Tingnan mo itong bote ng alak na natapon sa mesa, turo niya sa litrato, kalahati na lang ang natira. Ayon sa loika, dapat may tumapong alak sa carpet. Pero malinis na malinis ang carpet, walang kahit isang mantsa. Hinala ko, maaaring inayos muli ang crime scene. Hinintay ni isa na makausap si Katrina Velasco, ang matalik na kaibigan ni Sofia Alonzo. Alam niyang nag-usap sila sa telepono noong araw na nangyari ang krimen. Gayunpaman, sa una ay ayaw isiniwalat ni Katrina ang nilalaman ng pag-uusap, gustong gamitin ang impormasyon para makipagtransaksyon kay isa. Ibinahagi ni isa ang impormasyong ito kay Miguel. Hinala niya na maaaring may isa pang lihim na telepono si Sofia Alonzo. Sa pamamagitan ni Clara Mendoza, nalaman ni isa na parehong walang ugali sina Ricky at Sofia na gumamit ng sleeping pills. Ngunit sa bote ng alak sa crime scene ay may natagpo ang sangkap ng sleeping pills. Maaaring may pangatlong tao na nagdala nito sa kwarto, hinuha ni isa. Habang nagdidiskusyon sila tungkol sa kaso, nakatanggap si Miguel ng tawag mula sa kanyang kapatid, hindi abogado. Mabilis na kumakalat sa social media at media ang mga negatibong balita tungkol sa ama niya. Nag-alala si Miguel para sa ama kaya nagpasya siyang umuwi kasama ito. Gabi na, nakahiga siya sa sofa nang marinig niyang tumatawag ang ama kay Luis Borromeo. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Presiding Justice Reyes na gusto niyang lumabas para maglakad-lakad. Nakita ni Miguel na hindi suot ng ama ang jacket nito, mabilis siyang kumuha ng jacket at tumakbo para iabot ito sa kanya. At pagkatapos, personal niyang nasaksihan ang dahan-daang paglakad ng ama sa gitna ng tahimik na kalsada, saka ito binangga ng isang humaharurot na kotse. Nang mabalitaan ni isa, agad siyang pumunta sa ospital. Si Miguel, puno ng sakit at galit ang boses, ay sinabi sa kanya ang kanyang hinala kay Luis Borromeo. Para tanggalin si Presiding Justice Reyes sa paghadlang sa pag-amyenda ng inheritance law, handang tanggapin ni Borromeo na bumagsak ng husto ang presyo ng stocks ng Sandoval Company para lang makamit ang kanyang panghuling layunin. Alagaan mong mabuti ang tatay mo, sabi ni isa, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Miguel. Huwag kang mag-alala sa kahit ano pa. Ako na ang bahala. Kinabukasan, pumunta si Miguel sa opisina ni Luis Borromeo. Ibinalita niya ang tungkol sa aksidente ng ama niya. Hindi man lang nagpakita ng pagkagulat si Borromeo, na para bang alam na niya ito dati pa. Sinabi ni Miguel na siya mismo ang bubuo ng legal team para ipagtanggol ang ama. Malamig na sumagot si Borromeo na hindi makikialam ang Kastilyo at partners sa personal na bagay na ito. Sa wakas, nakita na rin ni Miguel ang tunay na mukha ng taong dati niyang iginagalang. Determinado siyang tumayo at umalis, pumunta sa ospital para alagaan ang ama. Ang mga tao sa grupo ni Isa at Miguel, yung mga nagpasyang sumama sa kanila, ay nagsimulang ibuhos ang lahat ng kanilang lakas sa kaso ni Ricky Sandoval. Nakuha ni Attorney Caloy de Vera ang lahat ng video mula sa CCTV ng hotel. Masusing pinanood ni Benji Lim ang bawat footage. Pumunta si Angelo sa istasyon ng pulis para imbestigahan ang tungkol sa carpet sa crime scene, kung napalitan ba ito.
Nagpanggap si Ana Ong bilang insurance investigator para makuha ang listahan ng credit card transactions ni Sofia Alonzo. Kasabay nito, nakipagkita si Luis Borromeo kay Senador Legarda, na siyang nangunguna sa pag-amyenda ng batas. Ngayon, hindi na nila kailangang mag-alala sa paghadlang ni Presiding Justice Reyes. Basta't patuloy na susuportahan ni Senador Legarda, tiyak na maipapasa ang pag-amyenda ng inheritance law. Sa mga sandaling ito, napansin ni Borromeo na naroon din si isa sa restaurant. Nang mabanggit ang kaso ni Ricky Sandoval, sinabi ni Borromeo, kontrobersyal pa rin ang kasong ito, kung homicide ba o murder ang ginawa ni Ricky. Tinutulan ito ni isa, tama lang ang sinabi ninyo kung si Ricky Sandoval ang salarin. Ngunit napakarami pang kaina-hinalang punto sa kasong ito. Habang lalo kong pinag-aaralan, lalo akong naniniwala na hindi si Ricky ang gumawa nito. Walang pakialam si Borromeo. Inutusan si isa na tapusin agad ang kaso sa paraang pabor sa kliyente, si Ricky, para patahimikin ang opinyon ng publiko. Habang nag-uusap, palaging inoobserbahan ni isa ang reaksyon ni Borromeo. Natanto niyang wala talaga itong pakialam sa katotohanan ng kaso ni Ricky Sandoval. Nang mapagtantong magiging malaking hadlang sina Isa at Miguel, tinawagan ni Borromeo si Tony Morales, mag-report kaagad sa IBP. Kailangang masuspinde sina Miguel Reyes at Isa Garcia. Pagkatapos, pinuntahan ni Morales si Marco David. Ikaw ang papalit sa paghawak ng kaso ni Ricky Sandoval, anunsyo ni Morales. Si Marco, kahit biglaan ang pagtitiwala, ay nakaramdam pa rin ng excitement. Pero, sina Attorney Garcia at Attorney Reyes ang orihinal na humahawak niyan, hindi ba? Mausisang tanong ni Marco. Sumagot si Morales, may nagsumbong na noong hinahawakan nila ang dating kaso ng diborsyo ni Ricky Sandoval, sina Garcia at Reyes ay gumawa ng malubhang paglabag sa etika ng abogado. Iniimbestigahan sila ngayon ng Disciplinary Committee ng IBP. Kailangan mong tapusin agad ang kaso ni Ricky sa direksyon ng homicide. Huwag mo nang patagalin pa. Nakatanggap si isa ng tawag mula kay Clara, na lamang iniimbestigahan sila ni Miguel ng IBP. Kasabay nito, tumawag din si Ricardo sa kumpanya, hinihiling na puntahan niya ito agad, kung hindi ay siya mismo ang pupunta para hanapin siya. Sunod-sunod ang kamalasan. Napasigaw na lang si Isa para ilabas ang kanyang emosyon. Pagkatapos, pinuntahan niya ang sira-sirang popahan ni Ricardo, nagpas siyang harapin ng direkta ang nakaraan. Tutal, namatay na rin naman siya minsan noong bata pa siya, naisip niya. Kaysa mamatay sa pambubugbog nito, mas mabuti pang mapatay siya nito habang lumalaban. Sa ganoong paraan, maipapakulong niya ito habang buhay. Hindi na si Isa ang mahinang Teresa noon. Kung kinakailangan, hahawak siyang muli ng kutsilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kanya niya ito itatarok, hindi sa sarili. At pagkatapos, ipagtatanggol niya ang sarili na ito ay self-defense. Sa huli, binalaan ni Isa si Ricardo, huwag ka nang magpakita pa sa paligid ng buhay ko. Matapos ayusin ang personal na usapin, pinuntahan niya si Luis Borromeo. Alam na alam niyang para pigilan siyang imbestigahan ang kaso ni Sofia Alonzo, ginawa ni Borromeo ang lahat para masuspinde siya. Kung umabot na tayo sa ganito, sabi ni Isa, ang pagpilit kay Ricky Sandoval na umamin sa homicide ay tiyak na hindi para tulungan si Chairman Sandoval, kundi para alisin siya. Nagpatuloy si Isa sa pagsusuri sa laro ni Borromeo, lahat ng ginagawa mo ay para lang pabagsakin ng tuloy-tuloy ang presyo ng stocks ng Sandoval Company. Pagkatapos, hahayaan mong bilhin ito ni na Kevin Jong at Apen sa murang halaga, at sila ang mamamahala sa kumpanya. Nagkunwari ka pang sinusuportahan si Adrian Sandoval na magmana, pero sa totoo lang ay para mas madaling manipulahin ang isang mahina, at sinadyang hindi bigyan ng pagkakataon si Hailey Sandoval na bumalik at humadlang. Ngunit, tiningnan ni Isa si Borromeo ng diretso sa mata, simula pa lang ito. Hindi mangyayari ang lahat ayon sa gusto mo. Opisyal siyang nagdeklara ng gyera.
Espesyal na bumili ng cake si Bianca Imperial at dinala sa opisina ni Marco David para batiin ito sa bagong tungkulin. Pareho silang excited sa hinaharap ni Marco na magiging isang respetadong abogado ng kumpanya. Ngunit hindi komportable si Marco. Alam niyang nakuha niya ang pagkakataong ito dahil iniimbestigahan sina Isa at Miguel, hindi dahil sa sarili niyang kakayahan. Kung pagkatapos ng imbestigasyon ay mapatunayang walang mali ang dalawa, babalik lang siya sa dati niyang posisyon. Bukod dito, sa imbestigasyong ito, ipinatawag din si Marco bilang testigo. Labis siyang nalilito, hindi alam kung dapat bang sabihin ang totoo tungkol sa dating relasyon ni Isa at Miguel. Si Bianca, na may medyo tamang pananaw sa buhay, ay sinabi sa kanya, bilang tao, ang pinaka-importante ay ang magkaroon ng integridad. Sinimulan ng disciplinary board ng IBP ang hiwalay na imbestigasyon sa bawat isa. Ang pangunahing tanong ay umiikot sa kung noong hinahawakan nila ang kaso ng diborsyo ni Ricky Sandoval, nagkaroon ba ng hindi nararapat na relasyon sina Isa at Miguel at nagbahaginan ng impormasyon tungkol sa kaso. Pareho nilang inamin na nagkaroon sila ng ugnayan noon, ngunit iginiit na ito ay isang normal na dating relationship at hinding-hindi sila nagbahagi ng kumpidensyal na impormasyon. Bago ang hearing, sinabi ni Marco kay Miguel na sinabi niya sa investigating team na sinadyang lapitan ni Isa si Miguel dahil sa kaso, na nagkaroon sila ng maikling relasyon at nagbahagi ng impormasyon. Ayaw palampasin ni Marco ang bihirang pagkakataong ito para umasenso. Gusto niyang gamitin ito para lumipad ng mataas. Ngunit labis siyang nahihiya kaya sinabi niya ito ng maaga kay Miguel. Sa hearing, ipinahayag ni Isa ang pananaw na dapat umasa sa tunay na kakayahan para manalo sa kaso. Kasabay nito, hindi direktang pinatunayan ni Miguel ang mahusay na kakayahan ni Isa sa propesyon. Natapos ang disciplinary hearing. Hula ni Miguel na kung susundin ang normal na proseso, hindi sila masususpinde. Ngunit kung makikialam sina Borromeo at Morales, maaaring mabaligtad ang resulta. Tulad ng inaasahan, nakatanggap si Tony Morales ng utos mula kay Borromeo, sinimulang bigyan ng pressure ang mga pangunahing miyembro ng IBP, nais na patawan ng mabigat na parusa sina Isa at Miguel para magbigay ng leksyon at ayusin ang disiplina ng mga abogado. Sa hapagkainan, natuklasan ni Hailey Sandoval Tan, nakara-rating lang mula sa South America, na bumagsak ng husto ang presyo ng stocks ng kumpanya ng pamilya. Labis siyang nag-aalala para sa kinabukasan ng kumpanya. Pinakalma ni Luis Borromeo si Chairman Sandoval, ama niya, hindi magtatagal at magiging stable at tataas muli ang presyo ng stocks. Kailangan lang malampasan ang mahirap na yugtong ito. Pagkatapos kumain, ipinahayag ni Chairman Sandoval ang pag-aalala na si Presiding Justice Reyes, na comatose, ay maaaring magsabi ng mga bagay na makakasama sa kanya kapag nagising ito. Patuloy na pinakalma ni Borromeo, bilang Presiding Justice na ngayon ay akusado, malaking kahihiyan iyon. Tiyak na hindi kanya idadamay. Iyon ay parang pagtanggi sa sarili at sa mga dati niyang desisyon. Bago lumabas ang opisyal na resulta mula sa IBP, patuloy pa ring nagtatrabaho si Isa. Hula niya na pinlano ni Sofia Alonzo na ibenta ang mga mamahaling likhang sining na pinamahalaan niya, na sa totoo lang ay paraan ng money laundering ng mga elitista, para maghanda ng pera para tumakas palabas ng bansa kasama si Adrian. Nagtanong si Clara, tagapamahala lang siya ng mga painting, paano niya maibibenta ang mga ito? Mas malalim na nag-isip si Isa, sa huli ay nagbigay ng conclusion, na ibenta ni Sofia ang mga painting sa pamamagitan ng mas sopistikadong paraan ng money laundering, maaaring sa pamamagitan ng mga trust transaction o lihim na auction. Pinaalala rin ni Clara, maaaring ang sleeping pills ay dinala ng room attendant. Sila ay empleyado ng isang external service company. Sinusubukan kong kontakin sila. Tinanggap ni Marco David ang kaso ni Ricky Sandoval, ngunit ang mga pangunahing miyembro ng grupo, Kaloy, Benji, Ana, Paulo, ay lihim pa ring sumusunod sa utos ni Isa.
Inanunsyo ni Marco sa lahat na nagpa siya ang law firm na ipagtanggol si Ricky sa direksyon ng homicide. Ang iresponsableng paraan ng pagtatapos ng kaso na ito ay talagang nagdulot ng pagkadismaya sa lahat. Natapos ang pulong, kinausap ni Ana Ong si Miguel ng pribado. Inaliw niya ito ng ilang salita saka biglang ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Matalino si Ana, alam na alam niyang hindi sa kanya ang puso ni Miguel, ngunit sinabi pa rin niya, kung kailangan mo, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Nagising si Presiding Justice Reyes. Sinabi ni Miguel sa kanya na siya mismo ang haharap sa korte para ipagtanggol ito, ngunit kailangan niyang maging tapat sa kanya sa lahat ng bagay. Gayunpaman, hindi pa rin nagsalita si Presiding Justice Reyes tungkol sa mga lihim na transaksyon kay Chairman Sandoval, na labis na ikinagalit ni Miguel. Umabot na sa ganito pero gusto pa rin ni Papa na maging tapat sa kanila, tanong niya. Ngunit ang magandang balita ay nanatiling matatag si Presiding Justice Reyes sa pagtutol sa pag-amyenda ng inheritance law. Pinayuhan ni Miguel ang ama na sabihin ang katotohanan, tanggapin na siya ay isang piyesa lamang, aminin ang pagkakamali at harapin ang responsibilidad. Tutulungan ko si Papa na may pagtanggol ng maayos, pangako ni Miguel. Hinintay ni Naisa at Angelo ang room attendant na makauwi mula sa trabaho. Sa loob ng kotse, pinag-usapan ng magkapatid ang sitwasyon. Hula ni Isa na ang nagpakalat ng balita tungkol sa love triangle ay maaaring isang tiwaling pulis. Ang kilos ng mga pulis noong gabing nangyari ang krimen ay kainahinala rin masyadong mabilis silang dumating sa crime scene, na para bang alam na nila ang lahat. Sa wakas, nahintay din nila ang attendant na umuwi. Pagkakita nitong may tumatawag sa pangalan niya, agad itong tumakbo palayo. Ang kilos na ito ay parang pag-amin na may kasalanan. Muling inayos ni Isa ang detalyadong schedule ni Sofia Alonzo noong araw ng krimen. Natuklasan niyang namatay si Sofia sa pagitan ng alas 8:40 ng gabi hanggang alas 9:40 ng gabi. Ngunit ang GPS tracker sa lihim na telepono ni Sofia ay binuksan at pinatay bandang lampas alas 10 ng gabi, oras na tiyak na nakatulog na si Ricky Sandoval dahil sa gamot at walang malay, imposibleng mag-alaw ang telepono. Ito ay malakas na patunay na may pangatlong tao sa crime scene, at kinuha ng taong iyon ang telepono. Nagising si Marco David nang matanggap ang text message mula sa IBP, opisyal ng sinuspinde sa pag-aabogado sina Isa Garcia at Miguel Reyes sa loob ng 2 taon. Lahat sa kumpanya ay nakatanggap ng anunsyong ito. Nagalit si Isa, ibinato ang folder sa computer screen. Umuwi si Hailey Sandoval Tan para ibalita sa ama, Chairman Sandoval, na paspusang bumibili ng malaking bilang ng stocks ng kanilang kumpanya ang Apen sa merkado. Hindi alam ni Chairman Sandoval ang tungkol dito, ngunit kahit ganoon, bulag pa rin siyang piniling magtiwala kay Luis Borromeo. Binalaan ni Hailey ang ama, kung saan ang hangin, doon si Borromeo. Ang tanging pakialam niya ay mapanatili ang sarili niyang posisyon. Pagkatapos paalisin ang anak, biglang inatake sa puso si Chairman Sandoval at hinimitay. Nakatanggap si Luis Borromeo ng balita na hinimitay si Chairman Sandoval habang kumakain kasama si Kevin Jung. Nagpakita siya ng pagkadismaya dahil isiniwalat ni Kevin kay Isa ang tungkol kay Presiding Justice Reyes. Walang pakialam na sumagot si Kevin, siguro hindi rin niya alam kung sino ang nagbigay ng mga dokumentong iyon. Ngunit kilalang kilala ni Borromeo si Isa. Siya yung tipo ng tao na kakagate ng mahigpit ang anumang lead na malaman niya, tapos huhukayin hanggang sa ugat. Si Isa at Miguel, kahit suspendido, ay nagkita pa rin para uminom at pag-usapan ang kaso ni Ricky Sandoval. Pareho silang sigurado na may pangatlong tao sa crime scene na kumuha ng lihim na telepono ni Sofia. Malamang na siya ang tunay na salarin. Hindi inaasahan, ang ibang mga abogado sa grupo, Kaloy, Benji, Ana, Paulo, ay pumunta rin sa bar, dala pa ang mga kinopyang dokumento ng trabaho mula sa kumpanya. Batay sa mga dokumentong ito, natuklasan ni Isa ang isa pang hindi inaasahang koneksyon ni Sofia Alonzo, si Don Santiago Chua,
ama ni David Joa. Sumunod si Miguel kay isa sa dati niyang sira-sirang opisina ng abogado. Nagpasya silang suportahan ang isa't isa, sabay na lampasan ang mahirap na pagsubok na ito, at baligtarin ang laro mula sa labas ng Castillo at Partners. Pinuntahan ni Marco David si Ricky Sandoval sa kulungan. Iginiit ni Ricky na hindi siya pumatay. Ngunit umiwas si Marco, sinabing kung nagawa ang krimen habang wala sa sarili, dahil sa alak at sleeping pills, ang parusa ay nasa 10 taon pababa lamang. Natawa at nagalit si Ricky, pinipilit na makausap si Isa Garcia. Hindi alam ni Marco ang gagawin, napaluhod na lang sa sahig, nagmamakaawang pagkatiwalaan ni Ricky ang pag-aayos ng law firm. Opisyal na natanggap ni na Isa at Miguel ang desisyon ng 2 taong suspensyon mula sa IBP. Siyempre hindi sila sumuko, naghahandang magsampa ng apela sa Korte Suprema. Tinulungan ni Angelo ang kapatid na ayusin muli ang dating opisina ng abogado sa isang mas klasikong at komportableng estilo. Ang mga abogadong sina Kaloy, Benji, Ana, Paulo ay sabay-sabay na nagsumite ng resignation sa Castillo at Partners at lumipat kay Isa. Lahat ay puno ng determinasyon para lumaban. Ngayon ang unang araw ng paglilitis kay Ricky Sandoval. Parehong naroon sina Isa at Miguel sa audience area. Natapos ang paunang pagdinig, hinatulan si Ricky Sandoval ng 8 taong pagkakakulong para sa salang homicide. Walang magawang yumuko siya, mahigpit ang pagkuyom ng mga kamay. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit sina Isa at Miguel kay Ricky Garcia at Associates Law Office. Sabi ni Isa, iniabot ang business card sa abogado ni Ricky, handa kaming humawak ng apela para sa kanya. Nakatayong tulala si Marco David sa tabi, hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit agad na unawaan ni Ricky Sandoval, kitang-kita ang saya at pag-asa sa mukha. Puno ng pag-asa siyang tumingin kay Isa. Sumenyas din ito, sinasabing huwag siyang mag-alala. Matapos matagumpay na makuha muli ang kaso, lahat ng miyembro ng Garcia at Associates Law Office, Isa, Miguel, Kaloy, Benji, Ana, Paulo, Clara, Angelo, ay pumila ng paalang, naglakad ng may kumpiyansa at determinasyon pasulong. Bumalik sina Isa at Miguel sa hotel kung saan nangyari ang krimen para maghanap pa ng ebidensya. Gusto nilang kumpirmahin kung narinig ba ng bisita sa katabing kwarto ang kakaibang ingay noong gabing iyon. Nagpasya sina Isa at Miguel na rentahan ang eksaktong kwartong nirentahan ni Ricky Sandoval noong gabing pinaslang si Sofia Alonzo, para tingnan kung talagang walang CCTV camera ang hotel sa palapag na iyon. Si Miguel, sa kanyang galing sa pakikipag-usap, ay gumawa ng kwentong magpo-propose siya sa kanyang kasintahan, si Isa. Mismo sa kwartong ito, naglabas pa ng isang pekeng kumikinang na diamanteng singsing. Ang babaeng receptionist, na humahanga kay Isa at naantig sa ginawa ni Miguel, ay agad pumayag na ay proseso ito para sa kanila. Sinimulang obserbahan ng mabuti ni Isa ang lahat, mula sa pasilyo hanggang sa ayos ng loob ng kwarto. Malinaw na bumalik sa isip niya ang eksena noong gabi ng krimen. Iminungkahi niyang itulak siya ng bahagya ni Miguel sa pader para muling likhain ang isang sitwasyon. Hindi inaasahan, sinadya siyang yakapin ni Miguel. Mabilis na kumawala si Isa, nagpatuloy sa pagsusuri, nang ihampas ng salarin ang ulo ni Sofia sa coffee table, tiyak na nasugatan din ang kamay niya. Ngunit ketchup lang ang nasa kamay ni Ricky, walang kahit isang gallows. Itinuro niya ang carpet, bukod dito, walang mantsa sa carpet noon. Patunay ito na napalitan ang carpet. Para hilahin ang isang mabigat na bangkay kasama ang carpet, kailangan ng hindi bababa sa 2 malakas na lalaki, at kailangang gawin ito ng napakalapit para hindi mapansin. Sunod, nagkunwari si Isa na mayroon siyang obsessive-compulsive disorder, OCD. Nakakita siya ng maliit na mantsa sa baso, saka nagsimulang maghanap ng mali, nagreklamo tungkol sa lahat ng bagay sa kwarto, humihiling na mailipat sa katapat na kwarto. Gayunpaman, ipinaliwanag ng staff ng hotel na ang katapat na kwarto ay hindi ordinaryong kwarto,
kundi isang espesyal na VIP room na naka-reserve na sa buong taon para sa isang mahalagang bisita. Pagkarinig nito, agad naalala ni Isa na naimbestigahan ni Attorney Caloy de Vera na may isang dedikadong kwarto sa hotel si Don Santiago Chua, ama ni David Chua. Kaya lalo siyang nag-inarte, umupo sa sofa na nagpapakita ng pagkainis. Ang staff, na napagod na sa kanya, ay napilitang pumayag na ipahiram ang kwartong iyon sa loob ng 2 oras para ma-check. Nang matagumpay na makapasok sa kwarto ni Don Santiago Chua, agad napansin ni Isa na bago pa ang carpet, may tag pa ito. Habang naghahapunan sa restoran ng hotel, patuloy silang nag-usap tungkol sa kaso. Naalala ang dummy art gallery ni Sofia Alonzo. Sa pamamagitan ng investigasyon, nalaman nilang ang pangunahing transaksyon ng mga likhang sining ay nagaganap mismo sa hotel na ito. Ngunit maliban sa dedikadong kwarto ni Don Santiago, ang ibang mga pampublikong lugar ay walang nakasabit na mamahaling painting. Hula ni Isa na maaaring si Sofia Alonzo mismo ang tumulong kay Don Santiago sa pamamahala ng gallery na ito, at ito rin ang pinagtataguan ng malaking slush fund nito. Sa Pilipinas, hindi na bago ang paggamit ng mga art gallery ng mga mayayaman para itago ang kanilang mga ill-gotten wealth. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy ni Isa ang pag-arte. Nagkunwari siyang nawala ang diamanteng singsing, humiling na tingnan ang mga CCTV footage. Iginiit ng staff na walang camera ang VIP floor na ito. Nang makita ito ni Miguel, kinuha niya ang telepono, nagkunwaring tatawag ng pulis. Nataranta ang staff, napilitang sabihin ang totoo na may lihim na camera sa pasilyo ng mga empleyado at sa fire exit. Kaya nagpa siya si Isa na utusan si Angelo na pumunta sa kumpanya ng security service para imbestigahan ang mga camera recording na iyon. Bumalik si Miguel sa dating opisina ng abogado, kung saan pansamantalang nagtatrabaho ang kanilang grupo. Naghihintay doon si Luis Borromeo. Hiniling niya kay Miguel na ibigay ang mga dokumentong may kinalaman sa apela ni Ricky Sandoval. Sinabi ni Miguel na sabihin na nito ng diretso kung ano man ang kailangan. Ipinaliwanag ni Borromeo na sa simula ay hindi niya pinahintulutan ang Castillo at partners na tanggapin ang pagtatanggol sa ama ni Miguel para maiwasan ang hinala, natatakot na kumalat sa labas na may pribado silang ugnayan. Kasabay nito, pinaligoy-ligoy niyang pinayuhan si Miguel na huwag nang makialam pa, kakamtan ng batas ang hustisya, para sa ama niya. Hindi na naloko si Miguel. Diretsahan niyang binatikos ang kawalan ng pakialam at pagkukunwari ni Borromeo. Nagpakita ng malaking pagkadismaya si Borromeo, ang taong buong puso kong inalagaan, sa huli ay walang nagawa. Nagalit si Miguel, sumigaw na paalisin si Borromeo sa opisina. Pinuntahan ni Isa si Attorney Ana Ong. Nagkataon, nagtanong siya tungkol sa progreso ng kaso ng pagtatanggol kay Presiding Justice Reyes. Dahil kulang sa tao, nag-alok si Isa na tulungan ni Ana. Sinadyang magparinig ni Ana tungkol sa pagkagusto niya kay Miguel. Hindi inaasahan, buong kumpiyansang sumagot si Isa, malaya kang lumapit sa kanya. Nagtipon ang mga abogado sa isang ihaw-ihaw sa tabi ng kalsada. Dinala ni Isa si Ana Ong para sumama sa grupo. Magkakasama silang umupo, uminom ng San Miguel beer, kumain, at nagkwentuhan ng napakasaya at nakakaginhawa, pansamantalang kinalimutan ang mga tensyon. Kinabukasan, naghanda si Angelo ng sabaw na pampatanggal ng hangover, bulalo, para kina Isa at Miguel sa opisina. Habang umiinom ng sabaw, nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Angelo, ang pulis na nagngangalang LT Cruz, na kumuha ng hard drive ng security camera sa hotel, ay nag-file ng resignation ilang araw na ang nakalipas at umalis na sa kasalukuyang tirahan. Agad nagutos si Isa, gamitin ang lahat ng koneksyon. Imbestigahan kung saan siya maaaring nagpunta. Kailangan natin siyang mahuli sa anumang paraan. Nagkita sina Isa at Marisa sa isang eleganteng bar. Ikinwento ni Marisa kay Isa ang nakaraan, noon, si Chairman Sandoval mismo ang nagpakilala sa kanyang kapatid, asawa ni Borromeo, at kay Luis Borromeo.
Sa labas, mukha silang napakabait sa isa't isa. Ngunit pagkatapos mamatay ang mga magulang ng asawa, minana ni Borromeo ang law firm at lumabas ang tunay niyang kulay. Ang kapatid naman niya ay nahulog sa vegetative state sa loob ng 15 taon pagkatapos ng isang kaina-hinalang aksidente. Kung nadala lang siya sa ospital sa tamang oras noon, marahil hindi naging ganito, sabi ni Marisa, puno ng pait ang boses. Hinala niya na sinadyang hindi tulungan ni Borromeo ang asawa, pinalampas ang ginintoang oras para sa paggamot. Bukod dito, nalaman pa niya na linggo-linggo bumibisita si Borromeo sa ospital para dalawin ang asawa, nagkukunwaring tapat na umiibig. Ngunit sa katotohanan ay lihim na siyang nagsampa ng unilateral divorce. Sa huli, nag-alok si Marisa na isama si isa sa grupo, tulungan si Hailey Sandoval Tan na iligtas ang Sandoval Corporation na unti-unting napupunta sa kamay ni na Kevin Jong at Apan. Nakipagkita si Don Santiago Chua kay Luis Borromeo. Gusto niyang agad na ayusin ang mga likhang sining, money laundering assets, na nakatago sa VIP room ng hotel. Hindi talaga ako mapakali habang nandyan pa ang mga yan, sabi ni Don Chua. Humanap ka ng paraan para maibenta ang mga yan sa mataas na presyo, tapos gamitin ang pera para suportahan ang kampanya ni Senador Legarda. Magalang na sumang-ayon si Borromeo. Agad pagkatapos, inutusan ni Borromeo si Tony Morales na ipadala si Marco David sa lihim na bodega ni Don Chua para magtrabaho, mag-inventory at kumpirmahin ang mga likhang sining, saka ibigay ang detalyadong listahan sa panig ng Apan. Tinawagan ni Marco si Bianca Imperial, nagrereklamo na ang ipinapagawa lang sa kanya ng kumpanya ay ang nakakabagot na pamamahala ng bodega. Nainis si Bianca para kay Marco, diretsahang sinabi, mula pa lang sa simula, wala na talaga silang intensyong bigyan ka ng halaga, gusto ka lang gamitin tapos itapon. Iminungkahi niyang lumapit si Marco kina Miguel at isa para humingi ng tulong o magbigay ng impormasyon. Kaya pinuntahan ni Marco si Miguel sa opisina nito. Sinabi niya kay Miguel na noong iniimbestigahan niya ang kaso ni Ricky Sandoval sa Pantalan ayon sa utos ni Morales, natuklasan niya ang isang lihim na container. Puno ito ng mga mamahaling likhang sining na pinamahalaan ni Sofia Alonzo, na binili ni Don Santiago Chua mula sa mga International Art Gallery. Sinabi ni Marco na ginawa niya ito dahil sa kahihiyan bilang isang abogado, nang kailangan niyang hawakan ang kaso ni Ricky Sandoval ng basta-basta, na laging bumabagabag sa kanya. Sa huli, ipinahayag ni Marco ang pag-asa na makipagtulungan kina Miguel at isa. Siyempre, pumayag si Miguel. Dinala ni na Angelo at Clara ang video mula sa lihim na CCTV sa kumpanya ng janitorial service na may kontrata sa hotel. Kinumpirma nilang ang mga staff na naka-unipormeng panglinis na lumitaw sa video ay hindi nila mga tauhan. Ngunit malinaw na sinabi ng hotel na iisa lang ang kumpanyang ito na kanilang kinontrata. Sinuri ni na Miguel at Anaong ang kaso ng pagtatanggol kay Presiding Justice Reyes. Idineklara ni Miguel, aaminin ng tatay ko ang lahat ng katotohanan sa harap ng korte. Pagkatapos, isisiwalat niya ang katotohanan tungkol sa komplikadong ugnayan ng mga mayayaman, pamilyang Sandoval, pamilyang Chua, ng law firm na Castillo at Partners, at ni Senador Legarda. Ang panghuling layunin ni Presiding Justice Reyes ay isama si Luis Borromeo sa pagbagsak. Inalo ni isa si Miguel, hindi madali ang desisyong isakripisyo ang sarili para sa mas malaking kabutihan. Dahil gusto mong protektahan ang dangal ng pamilya at ang kalinisan ng hudikatura, kaya mo lang nagawa ang mahirap na hakbang na ito. Kumpara sa paggawa ng mali, mas mahirap ang matapang na pag-amin sa pagkakamali. Nang marinig ito ni isa, labis siyang humanga, ngumiti para palakasin ang loob niya, kaya mo yan. Nagtaka si Miguel kung ano ang sinabi ni isa noong iniimbestigahan siya ng IBP. Sumagot siya, noon, sinabi kong mahal kita. Pagkarinig nito, sinubukan ni Miguel na hindi ngumiti ngunit hindi maitago ng mukha niya ang kaligayahan. Dumating ang araw ng pagdinig ng apela sa kaso ni Presiding Justice Reyes.
Nakatanggap si Luis Borromeo ng tawag na nagsasabing tetestigo si Ricky Sandoval sa korte, ayon sa pag-aayos ni Isa at Miguel. Lahat ng abogado sa grupo ay dumalo sa pagdinig na ito. Sa korte, tinanong ng hukom ang abogado ni Presiding Justice Reyes, na inirekomenda ni Miguel, kung darating ba sa korte ang mahalagang testigo na si Luis Borromeo. Akmang sisigat si Miguel na hindi nang biglang pumasok si Borromeo sa courtroom. Ang hukom na namumuno sa pagdinig, na may malapit na relasyon kay Borromeo, ay automatikong tumayo para salubungin ito. Nang mapagtantong sobra ang kanyang reaksyon, mabilis siyang umupo. Lahat ay nagulat sa pagdating ni Borromeo. Sinimulang tanungin ni Miguel si Borromeo. Sa harap ng matatalas na tanong ni Miguel, mariing itinanggi ni Borromeo ang lahat o sinabing hindi na niya matandaan. Walang nagawa si Miguel, kinuha ang testimonya ni Presiding Justice Reyes, kung saan nakasaad ang oras at nilalaman ng mga kaina-hinalang pag-uusap ni G. Reyes, Borromeo, at Don Santiago Chua. Hindi inaasahan, hiniling ng hukom na alisin ang mga testimonyang ito dahil kailangan pang kumpirmahin ang kredibilidad. Nagsalita si Borromeo, direktang tinanong si Presiding Justice Reyes, ginipit mo ba ang hukom ng unang pagdinig? Noong nag-apela, gumawa ka ba ng desisyon laban sa iyong konsensya? Tumayo si Presiding Justice Reyes, tiningnan ng diretso si Borromeo, malinaw na sumagot, hindi. Nagulat si Miguel habang nakatingin sa ama. Nagpatuloy si Presiding Justice Reyes, ang mga desisyon ko ay ganap na nagmula sa aking konsensya at sa mga ebidensyang iniharap sa korte. Pagkatapos ng pagdinig, sinabi ni Presiding Justice Reyes kay Miguel, ito ang pinakamabuting pagpipilian, anak. Labis na nadismaya si Miguel sa ama. Walang perpekto, paano posibleng hindi magkamali? Naalala niya ang itinuro ng ama mula pagkabata, mas mahalaga ang pag-amin sa pagkakamali kaysa sa hindi paggawa ng mali. Ngunit ngayon, siya mismo ang gumawa ng salungat sa mga aral na iyon. Kahit bilang hukom o bilang ama, wala na siyang karapatan sa paningin ni Miguel. Bumalik si Miguel sa opisina ng abogado ni Isa. Sinabihan siya ni Isa na kalimutan na ang masakit na nakaraan, mag-focus sa kasalukuyan. Para ibaling ang kanyang atensyon, binigyan niya ito ng isang napakagulat na balita. Noong araw ng insidente sa hotel, may pagtitipon ang Federation of Philippine Industries. Dumalo rin si Don Santiago Chua, at nagpalipas pa siya ng gabi sa VIP room katapat ng kwarto ni Sofia. Mula sa puntong ito, naghinuha si Isa, malamang na pumunta si Sofia Alonzo sa hotel noon para makipagkita kay Don Santiago Chua, pag-usapan ang pagbebenta ng mga painting. Pagkatapos makuha ang pera, tatakas siya palabas ng bansa kasama si Adrian Sandoval. Sunod, nagbigay siya ng pahiwatig kay Miguel, ipagpalagay nating si Don Santiago Chua ang pumatay kay Sofia. Kung gayon, sino ang unang taong sasabihan niya? Agad na sumagot si Miguel, tulad noong may nangyari, ang unang reaksyon ni Angelo ay tawagan ka. Kung gayon, sasabihin din ni Don Chua sa kanyang personal na abogado, si Luis Borromeo. At noong araw ng krimen, nakuna ng lihim na CCTV ang isang puting mamahaling kotse na umalis sa hotel ng hating gabi. Ang rehistradong may-ari ng kotseng iyon ay ang asawang nasa vegetative state ni Luis Borromeo. Lalong sumigla si Miguel, handa nang makipagtulungan kay Isa para pabagsakin si Luis Borromeo. Kaya pareho silang pumunta sa headquarters ng Castillo at Partners. Sakto namang nag-aahit si Borromeo sa kanyang pribadong opisina. Napansin ni Isa ang kakaibang labahan nito. Pagkatapos ipakita kay Borromeo ang mga larawang kuha mula sa CCTV ng hotel, direktang tinanong ni Miguel, anong ginawa ninyo sa hotel noong araw na iyon? Mariing itinanggi ni Borromeo, malamig silang pinaalis. Napansin ni Isa ang panandaliang pagkataranta sa mga mata nito. Tumayo siya, opisyal na nagdeklara ng gyera. Pagbaba sa parking lot, nakatanggap si Isa ng text message. Sinabi niya kay Miguel na may kailangan pa siyang asikasuhin, pinauwi na muna ito. Hula ni Miguel na mensahe iyon mula kay Ricardo,
ang ama niya, kaya labis siyang nag-alala. Ngunit ayaw ni Isa na makialam pa siya sa personal niyang buhay. Napilitang tawagan ni Miguel si Angelo para ipaalam dito. Pumunta si Isa sa tirahan ni Ricardo. Tumawag si Angelo, sinabihan siyang hintayin siya bago pumasok, hinding-hindi dapat harapin si Ricardo ng mag-isa. Habang kausap sa telepono, naglakad si Isa papunta sa pinto ng madilim na popahan. Bigla, sa dilim, may isang lalaking may hawak na kutsilyo ang sumugod sa kanya. Mabilis ang reaksyon ni Isa, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa talam ng kutsilyong patusok, na nagpasugat sa kanyang kamay, habang ang isa niyang kamay ay hinayla pababa ang sombrero ng umatake, nagtagumpay na makita ng malinaw ang mukha nito. Sa kabutihang palad, narinig ni Ricardo ang kakaibang ingay at agad na lumabas. Akmang tatakas na ang lalaki ngunit pinigilan siya ni Ricardo. Si Ricardo, sa kanyang papel bilang pastor, ay nagsimulang mang-aral, sinabihan itong humingi ng tawad sa Diyos. Ngunit hindi ito nakinig, lumingon at sinaksak si Ricardo sa tiyan. Nang dumating sina Miguel at Angelo, nakita nila ang magulong eksena, parehong sugatan sina Isa at Ricardo. Mabilis na kinuha ni Isa ang makapal na diaryong inihanda niya at inilagay sa loob ng damit niya, para mabawasan ang lakas ng saksak, ipinaliwanag na may isang hindi kilalang tao na umatake kaya nasugatan si Ricardo, sinabihan si Miguel na tumawag agad ng pulis. Nagmamadaling dinala silang dalawa sa ospital. Tumakbo si Angelo at niyakap si Isa habang umiiyak. Mabuti na lang at hindi gaanong malubha ang sugat ni Isa sa kamay. Samantalang si Ricardo ay malubha ang sugat at kasalukuyang ginagamot pa. Pagkatapos pansamantalang umalis ng lahat, sinabi ni Isa kay Miguel, akala ko talaga, si Ricardo ang magtatangkang pumatay sa akin. Kaya bago ako bumaba ng kotse, naglagay ako ng dyaryo sa tiyan para protektahan ang sarili. Labis na nag-alala si Miguel para kay Isa, umaasang hindi na siya masusugatan pa ulit. Ngunit para kay Isa, ang mga sugat sa katawan niya ay bahagi ng kanyang nakaraan na hindi na mabubura. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip kung sino ang gustong manakit sa kanya. Pagkalabas ng ospital at pag-uwi, pinilit ni Isa na huwag manatili si Miguel para alagaan siya. Pagsapit ng gabi, paulit-ulit siyang nananaginip ng masama, puro eksena ng pambubugbog ni Ricardo noong bata pa siya. Pagkagising mula sa masamang panaginip, sumigaw si Isa sa takot. Si Miguel na nagbabantay sa labas ay mabilis na pumasok. Pagod at mahina, sumandal si Isa sa kanya. Para protektahan siya, napilitan silang magsiksikan sa maliit na kama, magkaharap na nakatulog sa pansamantalang kapayapaan. Sa meeting room sa bagong opisina ng abogado, masusing sinuri ni Anaong ang kaso. Batay lamang sa mga kasalukuyang ebidensya, napakahirap patunayan na may kakilala si Sofia Alonzo kay Don Santiago Chua. Kahit nakuha ang video mula sa CCTV, hindi kumpleto ang kuha, isang gilid lamang ng pasilyo ang nakunan. Ang tanging mahalagang punto ay ang nawawalang lihim na telepono ni Sofia. Ibinigay ni Miguel ang mga dokumentong ebidensya na may kinalaman sa pulis na si LT Cruz, na nagtago ng ebidensya, tumanggap ng suhol, at tumakas, kay Fiscal Ramirez. Ang matapat na tagayusig ay ayaw ding magbintang ng mabuting tao, pumayag na tulungan si Miguel na mag-imbestiga pa tungkol kay LT Cruz. Nahanap ni Paulo Reyes ang staff ng hotel na nag-serve kay Sofia Alonzo noong araw ng krimen. Sa isang internet cafe, umamin ito na si Sofia mismo ang humiling na dalhan ng alak at sleeping pills sa kwarto. Lihim ding tumulong si Marco David. Inutusan siya ni Tony Morales na mag-withdraw agad ng cash pagkatapos matanggap ang komisyon mula sa Apan. Agad itong ibinalita ni Marco kay Miguel na paspusang bumibili ng stocks ng Sandoval Company ang Apan. Naging headline sa mga business newspaper ang balita tungkol sa pag-takeover ng Apan sa Sandoval Company. Ang perang pinagbentahan ng mga likhang sining ni Don Chua ang naging pangunahing pondo para sa kampanya ni Senador Legarda. Ang suporta sa kanya ay lumampas na sa 30%.
Malinaw na ang sitwasyon ngayon, natatakot si Don Santiago Chua na maimbestigahan siya ni Isa kaya gusto niyang agad na ayusin ang mga painting na hawak niya, ibenta kay Kevin Jong, apan sa mataas na halaga. Ang perang kikitain ay saktong makakatulong sa matagumpay na kampanya ni Senador Legarda. Si Kevin Jong, sa pamamagitan ng pag-takeover sa Sandoval Company, ay sasamantalahin ang pagkakataon, hindi direktang susuportahan si Senador Legarda at bubuo ng matibay na koneksyon sa politika. Sabay na binisita ni Isa at Miguel si Don Santiago Chua sa mansyon nito. Gusto nilang sirain muna ang loob ng matandang tusong ito. Sinadyang isiniwalat ni Isa ang mga pinakabagong lead sa investigasyon, na noong araw ng krimen, si Don Chua ay nasa VIP room katapat ng kwarto ni Sofia. Bahagyang natarante si Don Chua. Sinamantala ni Isa ang pagkakataon, nagsinungaling na nakuha na niya ang lihim na call history ni Sofia Alonzo, saka direktang tinanong kung bakit kinailangang burahin ni Don Chua si Sofia. Nahulog sa patibong si Don Chua, naging hindi natural ang kilos, nagmamadaling pinaalis sila. Nakamit ni Isa at Miguel ang kanilang layunin. Nagkaroon na ng lamat ang kalooban ni Don Chua. Tiyak na kokentaken niya si Luis Borromeo. Sa wakas ay nahuli rin ang tiwaling pulis na si LT Cruz. Ginaya ni Miguel ang estilo ng pagtatrabaho ni Isa, kumuha ng isang blankong papel at iwinagayway sa harap ni LT Cruz. Nagsinungaling na natunton na niya ang foreign bank account na ginamit nito para tumanggap ng suhol. Dinala ni Isa si LT Cruz sa pribadong opisina. Nakatutok ang lahat sa labas, nag-aabang sa mangyayari. Inilabas ni Isa ang sketch ng taong umatake sa kanya. Malinaw na hindi kayo magkamukha, sabi ni LT Cruz. Kalmadong sumagot si Isa, walang problema. Madilim noon. Maaari kong utusan ang artist na gumuhit ulit ng bago batay sa mukha mo, tapos direkta kitang kakasuhan ng frustrated homicide. Sakto namang nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital, pumanaw na si Ricardo. Frustrated homicide, dagdagan pa ng kasong accessory to murder, dahil sa pagtatago sa tunay na salarin. Tiningnan ni Isa si LT Cruz, malamig ang boses. Ayaw mabulok sa kulungan ni LT Cruz, sa huli ay napilitang makipagkasundo. Isinuko ang hard drive na naglalaman ng buong orihinal na recording ng CCTV mula sa hotel. Paglabas ng opisina, nagtanong si Miguel kung paano napapayag ni Isa si LT Cruz. Sumagot siya, ginamit ko ang buhay ko, at ang buhay ni Ricardo para makuha ito. Nagalit ng husto si Don Santiago Chua sa Castillo at Partners, gusto niyang bawiin ni Luis Borromeo ang lahat ng perang pinagbentahan ng painting na naibigay na kay Senador Legarda. Gusto niyang personal na ayusin ang lahat. Kilalang kilala ni Borromeo ang ugali ni Isa, sinubukang pakalmayan si Don Chua. Walang hawak ang kalaban kaya kalang nila sinusubukang galitin. Ngunit hindi nakinig si Don Chua, pinilit na siya mismo ang aayos. Natatakot na masira nito ang malaking plano. Dahan-daang inilabas ni Borromeo ang lihim na telepono ni Sofia Alonzo, na kinuha niya mula sa crime scene. Nasa loob nito ang recording ng huling pag-uusap ni Don Chua at Sofia bago siya pinatay. Tulad ng inaasahan, si Don Santiago Chua nga ang pumatay kay Sofia Alonzo matapos itong humingi ng malaking bahagi sa perang pinagbentahan ng mga painting. Ginamit mismo ni Borromeo ang recording na ito para takutin si Don Chua, inutusang manahimik na lang. Sabay-sabay na pinanood ng mga abogado sa grupo ni Isa ang orihinal na video mula sa CCTV ng hotel. Naunang pumunta si Sofia Alonzo sa VIP room ni Don Chua. Makalipas ang isang oras, dumating si Ricky Sandoval sa sarili niyang kwarto. Pagkatapos, mag-isang lumabas si Sofia mula sa kwarto ni Don Chua papunta sa kwarto ni Ricky. Makalipas pa ang ilang sandali, isang grupo ng mga taong nakaunipormeng panglinis, hindi mula sa kumpanyang Kinentrata, ang naglipat ng carpet na may mantsa ng ketchup at ang bangkay ni Sofia Alonzo mula sa kwarto ni Don Chua papunta sa kwarto ni Ricky. Pagkatapos ng lahat,
lumabas si Luis Borromeo mula sa kwarto ni Don Chua. Binayaran ang grupo ng mga lalaki, kasabay ng pagkuha sa ekstrang telepono ni Sofia Alonzo. Sa matalas na mata, malalaman agad na si Luis Borromeo ang utak sa likod ng lahat, ngunit batay lamang sa video na hindi nakaharap, mahirap pa ring direktang patunayan na siya ang pumatay. Habang maingay na nag-uusap ang lahat, biglang natanto ni isa sa mga janitor, na nakipagtransaksyon kay Borromeo ay siya ring umatake sa kanya at kay Ricardo. Sabay na kumain ng pizza sina Miguel at Marco David. Hula ni Marco na ang telepono ni Sofia at iba pang mahahalagang dokumento ay tiyak na nasa lihim na safe sa opisina ni Borromeo. Ngunit napakahigpit ng seguridad ng safe na iyon, tanging fingerprint lang ni Borromeo ang makakapagbukas nito. Dumating si isa, sinabihan si Marco na mag-isip ng paraan para makuha ang fingerprint ni Borromeo. Kinabukasan, pumunta si isa sa headquarters ng Appen para pirmahan ang opisyal na kontrata tungkol sa pag-takeover sa Sandoval Company. Samantala, si Miguel naman ay dumalo sa pagdinig ng apela ni Ricky Sandoval. Kailangan nilang manalo sa laban ngayong araw. Sa korte, ipinakita ni Miguel ang video mula sa CCTV ng pasilyo ng hotel. Mullen, ipinaliwanag niya ng malinaw sa hukom at sa hurado na nilagyan ni Sofia Alonzo ng sleeping pills ang alak ni Ricky Sandoval, na naging sanhi ng mahimbing niyang pagtulog at lubos na kawalan ng malay tungkol sa pagpatay. Habang nagaganap ang paglilitis, si Marco David, sa tulong ni Bianca Imperial, na nagkunwaring pupunta kay Borromeo para pag-usapan ang trabaho, ay matagumpay na nakuha ang bakas ng daliri ni Luis Borromeo sa isang baso ng tubig. Agad na ipinadala ang bakas ng daliri kay isa. Si isa, pagkatapos pumirma ng kontrata sa Appen, ay agad na dumiretso sa Castillo at Partners. Ginamit niya ang nakuhang bakas ng daliri para buksan ang lihim na safe ni Borromeo. Sa loob, natagpuan niya ang pangalawang telepono ni Sofia Alonzo at mga dokumentong nagpapatunay na nagnakaw si Borromeo ng pondo ng kumpanya, minanipula ang stock market, at pinlano ang aksidente ng kanyang asawa 15 taon na ang nakalipas. Pinakamahalaga, nasa telepono ni Sofia ang huling mensahe niya kay Adrian, nakikipagkita sa pantalan para sabay silang tumakas, at isang maikling recording ng matinding pag-aaway nila ni Don Chua bago siya pinaslang. Dinala ni isa ang lahat ng ebidensya sa korte. Pansamantalang itinigil ang paglilitis kay Ricky Sandoval. Dahil sa mga bago at hindi maikakailang ebidensya, napawalang sala si Ricky Sandoval. Inaresto si Don Santiago Chua mismo sa korte para sa salang pagpatay. Inaresto rin pagkatapos si Luis Borromeo para sa maraming kaso, pagiging utak sa pag-aayos ng crime scene, pagnanakaw, pagmamanipula sa merkado, at pagtatangkang pagpatay sa asawa. Sina Tony Morales at iba pang mga kasabwat ay sunod-sunod ding nahuli ng batas. Natapos ang kaso, nakamit ang hustisya. Bumalik si Hailey Sandoval Tan para pamahalaan ang korporasyon ng pamilya, nakipagtulungan sa Appen at kay Kevin Jong para ibangon ang kumpanya. Nagpasya si Adrian Sandoval na talikuran ang mana, pinili ang tahimik na buhay sa ibang bansa. Si Presiding Justice Carlos Reyes, pagkatapos gumaling, ay nag-resign at hinarap ang investigasyon tungkol sa mga pagkakamali sa nakaraan, ngunit natagpuan niya ang kapayapaan ng loob ng harapin ang katotohanan. Sumikat ang Garcia at Associates Law Office sa buong Pilipinas. Sina Isa Garcia at Miguel Reyes, bagaman may mga peklat pa rin mula sa nakaraan, ay magkasamang lumaban at nagtagumpay. Ang kanilang relasyon ngayon ay hindi lamang pag-ibig, kundi pati na rin pag-unawa, tiwala, at paggalang sa isa't isa. Sa korte, inilahad ni Attorney Miguel Reyes ang mga pangunahing ebidensya. Iginigiit niyang ang kanyang kliyente, si Ricky Sandoval, ay lubos na walang alam tungkol sa pagkamatay ni Sofia Alonzo. Ang mantsa ng dugo, sa kamay at pantulog ni Ricky ay dahil nahawakan niya si Sofia habang natatarantang tinitingnan ang kalagayan nito pagkatapos niyang magising.
Pinatunayan ni Miguel na pagkatapos makatulog ni Ricky Sandoval dahil sa pinainom na sleeping pills, pumunta si Sofia Alonzo sa katapat na VIP room, kwarto ni Don Santiago Chua. Nang maging malamig na bangkay na siya, saka lamang siya inilipat pabalik sa kwarto ni Ricky. Kaya naman, si Ricky Sandoval ay lubos na walang kasalanan. Samantala, sa seremonya ng pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng Apan at ng Sandoval Group, na kinakatawan ni Hailey Sandoval Tan, biglang lumapit si Attorney Isabela Garcia kay Luis Borromeo. Bumulong siya ngunit sapat na para marinig nito, ang bank account ng tiwaling pulis na si LT Cruz ay nakatanggap ng daan-daang milyong peso, sa ilalim ng pangalan ng inyong asawang nasa vegetative state, Ginoong Borromeo. Marahang pamitik si Isa. Agad na pumasok ang mga ahente ng NBI, pambansang koanihan ng pagsisiyasat, binasa ang warrant of arrest para kay Luis Borromeo sa salang pagtatago sa bangkay ni Sofia Alonzo at pagsira ng ebidensya. Sina Marisa at Hailey Sandoval Tan na nakatayo sa tabi ay hindi mapigil ang mamangha at tumingin kay Isa ng may ibang pagtingin. Lumabas si Isa mula sa marangyang bulwagan, nakasalubong si Kevin Jung. Nagtanong ito sa kanya, kung hindi tayo nagkita dahil sa trabaho, magiging iba kaya ang relasyon natin, Isa? Ngumiti si Isa, sumagot ng may katiyakan, dahil mismo sa trabaho kaya tayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala, Kevin. Dinala sina Luis Borromeo at Don Santiago Chua sa headquarters ng NBI, ikinulong sa dalawang magkatabing interrogation room. Mayroon lamang 30 minuto sina Isa at Miguel para kunin ang kanilang pahayag. Hinarap ni Isa si Luis Borromeo. Ang matandang tusong lobo, kahit nasa panganib, ay nanatiling kalmado, lubos na hindi inaamin na siya ang lalaking malabo sa surveillance video. Naglabas ng sunod na alas si Isa, ayon sa autopsy report, sa panlabas ay namatay si Sofia Alonzo dahil sa malubhang sugat sa ulo, ngunit sa katotohanan, namatay siya dahil sa suffocation. Tinakpan ng kung sino ang kanyang ilong at bibig. Habang desperadong nagpupumiglas, naiwan sa ilalim ng kanyang mga kuko ang DNA ng salarin. Huminto si Isa, tinitigan ng diretso si Borromeo sa mata. Si Attorney Benji Lim namin ay hindi sinasadyang, nakakuha ng sample ng balbas ninyo mula sa labahas sa opisina ninyo para sa comparative testing. Kasabay nito, sinisira ni Miguel Reyes ang depensa sa isip ni Don Santiago Chua. Tiyak na isisisi lahat ni Borromeo sa inyo. Tapos tatakas yan, Don Santiago, sabi ni Miguel. Sa gitna ng pagkataranta, isiniwalat ni Don Chua ang buong katotohanan, gusto ni Sofia Alonzo na kumuha ng malaking halaga mula sa kanya para tumakas kasama si Adrian Sandoval. Dahil sa galit at takot na mabuking ang itinatagong yaman, sinaktan niya si Sofia hanggang sa mawalan ito ng malay. Agad niyang tinawagan si Luis Borromeo. Sinabihan siya ni Borromeo na umalis na lang sa eksena, siya na ang baalang umayos sa lahat ng natitira. Ang mga sumunod na nangyari, kahit isipin lang ay alam na. Biglang nagkamalay si Sofia Alonzo habang inililipat siya ng grupo ng mga pekeng, janitor. Mahina siyang nagmakaawa kay Luis Borromeo na iligtas siya. Hindi inaasahan, ang walang pusong iyon ay hindi nag-atubiling takpan ng una ng kanyang ilong at bibig hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Halos sabay na lumabas sina Isa at Miguel mula sa dalawang interrogation room. Sa wakas, hindi nakatakas ang mga salarin sa batas. Pagbalik sa Garcia at Associates Law Office, naghanda ang lahat ng maliit na selebrasyon. Bigla ring dumating si Bianca Imperial para sumali. Pagdating pa lang, niyakap niya agad si Isa, nagsimulang mag-emote ng owa tungkol sa kalunos-lunos na buhay ni Isa. Diyos ko, ulila na nga, binubugbog pa ng sariling ama, at kung ano-ano pa, na nagpatulala sa lahat ng tao sa silid, sabay-sabay na ibinaba ang mga kubyertos, nakatitig kay Marco David, ang madaldal na nagkwento kay Bianca. Sa huli, pagkatapos ng awkward na sandali, sabay-sabay silang nag-toast sa masaya at totoong mainit na kapaligiran.
Nakatayo sina Isa at Miguel sa tabi ng bintana ng bagong opisina, nakatingin sa malayong skyscraper ng Castillo at Partners. Ang desisyon ng suspensyon sa kanila ay opisyal ng binawi. Malalim na nag-isip si Isa, dati, kahit noong inampon ako o noong inabandona, hindi sinasadyang malapit ako sa gusaling ito. Dati, isa itong nakakatakot na bagay para sa akin. Lumingon siya kay Miguel. Determinado ang mga mata, imbes na katakutan ito, bakit hindi na lang direktang bilhin ito, gawing sariling atin, para wala nang anumang masamang alaala pa. Mula ngayon, ang mabili ang gusaling iyon ang kanyang bagong layunin. Sa pag-iisip nito, lahat ng paghihirap at pagod sa hinaharap ay kayang tiisin. Nagtinginan silang dalawa, ngumiti para palakasin ang loob ng isa't isa, kapwa matatag na humaharap sa hinaharap. At pagkatapos, sabay silang naglakad sa mataong kalsada ng Maynila, magkahawak kamay, at nagbigayan ng isang mahigpit na yakap, puno ng tiwala at pagmamahal.